Kumusta mahal na mga mangangalakal at mamumuhunan? Ang proyekto ay nakikipag-ugnayan sa iyo, Guru Markets. Magsimula tayo sa pangkalahatang data tungkol sa kumpanya. Maaari mong i-pause ito kung kinakailangan. Iminumungkahi namin na tingnan mabuti ang lahat ng indicator ng kumpanya. Ihahambing natin ang kasalukuyang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya Liquidia Corporation, ticker, LEIA. Ang pagsusuri na ito ay batay sa impormasyon mula Agosto 13, 2025. Ayon sa klasifikasyon Guru Markets Kumpanya Liquidia Corporation na bibilang sa subkategory Pharma Other, 39 na kumpanya ang nakikibahagi sa pagsusuri. Maghanap ng mga solusyon sa mga order sa dulo ng video. Ang kabuang resulta para sa kumpanyang pinag-aralan ay ang mga sumusunod, -8.5 sa 10 puntos. Ang average na score para sa subkategory ay 1.6 puntos. Kung titignan mo ng napakalawak sa kabuuan ng merkado sa amin, maaari nating tandaan na ang average na resulta para sa US stock market sa kabuuan ay 1.7 puntos. Laban sa minus na rating, 8.5 puntos para sa kumpanya Liquidia Corp. Paghahambing ng paggalaw ng presyo ng stock ng isang kumpanya Liquidia Corp at pagbabahagi ng subkategory. Nakikita natin na mahigit 12 buwan ang shares ng kumpanya Liquidia Corporation nagpakita ng pagbabago ng 111.7%. Laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory na 35.5%. Market capitalization ng isang korporasyon Liquidia Corporation nagkakahalaga ng $2.06 bilyon. Ang market capitalization ng subkategory ay $120 bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa $0.04 bilyon. At ang capitalization ng balance sheet ng subkategory ay $44 bilyong. Sa pamamagitan ng paghahambing ng mga bahagi ng stock market at capitalization ng balanse, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Liquidia Corporation sa subkategory sa kaso ng stock market valuation ay 1.713%. Ang capitalization ng halaga ng libro ay 0.007%. Pagsusuri ng bahagi ng kumpanya sa market at capitalization ng balanse sa subkategory, masama, -1 puntos. Ang kumpanyang pinag-aralan ay may mga utang na $0.004 bilyon. Debt-to-book value ratio ay 221% ng kapital ng kumpanya. Ang resulta ng mga obligasyon sa pananalapi ng kumpanya, napakasama, -2 puntos. Ang balance ng presyo ng stock ng kumpanya sa tubo nito ay 0. Average para sa subkategory 57. Pagsusuri ng halaga ng stock market ng kumpanya sa ratio ng tubo nito kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, napakasama, -2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay $128 milyon. Inaasahang magiging $46 milyon ang inaasahang kita para sa susunod na 12 buwan. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay 146.1. Average para sa subkategory 3. Pagsusuri ng market value ng kumpanya sa ratio ng kita kumpara sa mga indicator sa subkategory, bad, -1 point. Ang kita sa huling 12 buwan ay $10 milyon. Hindi alam ang kita sa hinaharap para sa susunod na 12 buwan. Pagsusuri ng mga tagapagpahiwatig ng inaasahang dami ng mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, masama, -1 punto. Ang marginality ay -3.4% na may average na 5.2% sa subkategory. Pagtatasa ng kakayahang kumita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, TOLET, -0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 0.338%. Na 407% mas mababa kaysa sa market capitalization share.
Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng organisasyon ay $13,122,000 at sa subkategory na $2,570,000. Pagsusuri ng halaga ng kapital ng kumpanya bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang halaga ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya ay $814,000 na may average para sa subkategory, $45,400. Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, TOLET, -0.5 puntos. Ang bahagi ng kita sa bawat empleyado ng organisasyon ay $70,000. Subkategory, $878,000. Pagsusuri ng dami ng benta sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, passable, -0.5 puntos. Ang dami ng maikling transaksyon ay 30.6% na may average para sa subkategory na 3.2%. Tagapagpahiwatig RE14 na nagpapakita ng antas na 77% para sa kumpanya Liquidia Corp. Sa subkategory, ang RC level, 14 na, ay humigit kumulang 52%. Ang kasalukuyang presyo ng stock ng kumpanya ay nasa $24.11. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng $35.34. Tignan natin ang talahanayan ng order. Ito ay magagamit sa iyo, link sa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyong ginawa ngayong season ng Sistema ng Impormasyon at Sanggunian, Guru Markets. Ang pag-access sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagtatasa Liquidia Corporation. Sistema ng Impormasyon at Sanggunian para sa pagsusuri ng stock Guru Markets ginawa ang sumusunod na desisyon. Magbukas ng kalakalan sa isang pagbagsak sa presyong $24.1. Bukas ang deal dahil medyo mahina ang valuation at price trend ng kumpanya. Ginawa ang valuation ng kumpanya gamit ang index valuation method ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 17 oras 29 minuto. Ang stop loss ay nakatakda sa 30.1. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Sa kasong ito, otomatikong isinara ang order sa pagtatapos ng sesyon ng kalakalan sa Setyembre 12, 2025 o sa huling araw ng kalakalan bago ang petsang ito. Ticker, LAEAS, magiging pangunahing buy order. Ang video ng pangunahing deal ay naipublish na sa channel. Kapag isinasara ang alinman sa mga order, basic o pagbabalance. Ang pangalawang order ay sarado sa aktwal na presyo. Maraming salamat sa madla sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng impormasyon at reference system mula sa Guru Markets.